Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon at mga kapatid, first Sunday ngayon ng bagong buwan, ang buwan ng ating fiesta. Abay ilang araw na lamang ho ay fiesta na ho ng ating parokya, kaya makikita nyo naman po sa paligid natin, yung fiesta pills na tinatawag nila ay kitang-kita na. Pero bago pa man yon, kahapon, ang buong bansa, lalo na siguro ang buong Leverisa, ay nagbunyi dahil sa gintong ibinigay ng ating kababayan na si Carlos Yulo. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang kababayan natin dito sa Leverisa. Now, may tumawag sa akin kaibigan, sabi niya, taga sa inyo pala yun, no? Ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa Olympics ay bigay ng isa nating kababayan. At sana mga kapatid, si Carlos Yulo ay isang paalala sa atin na anumang biyayang meron tayo, wag nating ipagdadamot sa ibang lugar, sa ibang tao, hindi sa atin lang, hindi tayo lang. No? Sana ito ang maging hangarin natin, na tayo dito, ang ating komunidad, ang ating simbahan ay tunay na gamitin ng Diyos para rin sa ibang tao. At yun nga po ang ating ipagdiriwang din ngayong nalalapit na kapistahan natin. Alam mo ninyo, bukod sa simbahan, pag umikot kayo siguro sa iba't ibang barangay, nagsisimula na rin ang paghahanda nila. Lalo na, abangan ninyo yung iba't ibang arko ng inyong barangay. Kasi meron tayong arko making contest. Yung 15 barangay natin, yan ay magtutunggali ng iba't ibang arko. At ang binunot nila, ang tema ay ang iba't ibang festivals ng ating bansa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Meron bang taga-barangay 14 dito? Alam niyo ho ninyo, nung isang gabi, napadaan kami dyan sa may barangay 14, pangmalakasan na. Kasi ang nabunot nila, panagbenga. Kaya pag dumaan ho kayo doon, makikita ninyo ang kanilang arko at abangan ninyo sa mga susunod na araw pa. Pero siyempre, pag sinabi nating piyesta, ang talagang inaabangan dyan, lalo na po ako, dahil ito ang aking first piyesta dito sa ating parokya, ang aabangan ko ay ang mga handaan. Balita ko, iba rin ang handaan dito sa Leverisa. Parang hindi naman niya, kahit hindi piyesta, puno ang handaan. Ang kalsada ng Leverisa ay puro handaan din. Speaking of handaan, alam mo ninyo, kaming mga pari, pag nag-iikot kami, by the way, please pray for us. Ngayon po ay fiesta ng mga pari ni St. John Marie Vianney. Ipagdasal niyo po kaming mga pari. At kami nagpapasalamat sa inyong walang patid na pagtulong din at pagmamahal sa amin. At dinadaan niyo lagi yan, lalo na sa mga pagkain na binabahagi nyo sa amin. Pero iba nga lang ho, pag nalaman ninyo kung anong gusto namin, para kay mga magulang. Alam niyo yung mga magulang, pag nalaman nila ang paborito ng mga anak nila, yun at yun ang ibibigay nila. Paborito mo green, mula ulo hanggang paa, kulay green ang ibibigay niya sa'yo. Ang punda mo, laging green. Ako ho, ang paborito ko, natutunan ng nanay ko, nung minsan noon, nalaman ng nanay ko ang paborito kong ulam, that time, adobong atay ng manok. Di ba masarap yun? Yung malangis-langis pa sa mainit na kanin. Paborito ko, kaya tuwing uuwi ako, lagi niya ako nilulutuan. Tuwing uuwi, minsan umuwi ako, may nakita ko, wow, ang sarap ng sinigang. Hindi sa'yo yan, ito sa'yo. Uy, sabi ko, kumakain din naman ako ng ibang ulam. Nung ako'y nag-abroad nag-mission sa abroad, nalaman ng mga kababayan natin, mahilig ako sa pansit bihon. Lahat ng pinuntahan ko, puro bihon ang pinakain sa akin. Speaking of pagkain, nung pandemic time, alam niyo po, kasama ko ang Missionaries of Charity Sisters. Nag-iikot kami sa iba't ibang kulungan nung pandemya. Nagmimisa ako at nagdadala kami ng pagkain. Hati kami ng mga madre. Sila yung pagkain, ako ang tubig at sabon. Hindi panligo yun yung inumin nila. Magpupunta kami sa kulungan sa Baseco. Sabi ko doon sa madre, ilan sila doon?
Wala pa daw 100, baka mga 80 lang yan. O sige. Pagdating ho namin, nagulat ako, 120 plus. Sabi ko, sister, akala ko ba walang 100? Father, sorry, biglang dumami sila. So ako'y takot na takot. Kabang-kaba baka hindi magkasya. Sabi nung leader nila, huwag ka mag-alala, Father, akong bahala. Kinausap niya yung kanyang mga kakosa. Tumayo sa harap nila. Sabi niya, wala mo nang kukuha. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Magkakasya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Narinig ko yan sa kulungan, hindi sa simbahan. Sa kulungan. Alam niyo po, hindi sila nagreklamo. Ako ang nagreklamo. Ang tao talaga mareklamo. Sa unang pagbasa, narinig natin yan. Ang mga taong marereklamo. Dahil nung minsang nakita nilang napapagod na sila, pagkatapos silang kunin ng Panginoon sa Ehipto dahil pinahihirapan sila doon, inaapi sila doon, ginugutom sila doon, kinuha sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At nung sila'y naglalakbay na, nung siguro nagutom sila, napagod sila, siguro nauubos na yung pagkain nila, nagreklamo sila sa Panginoon, papatayin mo ba kami dito sa gutom? Ang tao nga naman talaga, ang bilis makalimot. Nakalimutan kagad nila ang magandang ginawa ng Diyos sa Kanya. Ganyan tayo minsan. Nakakalimutan mo kagad yung magandang binigay sa'yo, yung magandang ginawa sa'yo. Masyado ka nang nagiging entitled. Parang hindi ka na pwedeng mahirapan. Hindi ka na pwedeng mapagod. Buti na lang ang Panginoon, hindi nagbabago. Kaya nang marinig ng Panginoon, ang gutom nila, ang hinaing nila, ang reklamo nila, ang Diyos nakinig sa kanila, binigyan ulit sila ng pagkain. Pinakain ulit sila. Kaya nga yan ang paalala sa atin ni Pablo sa ikalawang pagbasa. Baguhin na natin yung maling ugaling yan. Hindi yung kapag hindi ka kagad nabibigyan, kapag hindi ka na napagbigyan, kapag nagutom ka na at kaunti na lang ang nabibigay, nakakalimutan mo na ang magagandang binigay at ginawa nila. Sabi ni Pablo, baguhin nyo na yan. Huwag ka kagad nagagalit sa Diyos. Di ba binigyan ka naman ulit? Di ba pinagaling ka ulit? Di ba tinulungan ka ulit? Di ba nakaligtas ka ulit? Kaya huwag ka kagad nagagalit. Siguro iba naman ang uunahin muna. Ang mahalaga, bibigyan ka ulit. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, napakagandang paalala. Ang pinakamahalagang binibigay ng Diyos sa atin araw-araw, higit sa anumang mga bagay na binibigay ng mundo sa iyo, na ginagawa ng mga tao sa iyo, huwag nating kalilimutan, babaliwalain. Ang pinakamahalagang binibigay ng Diyos araw-araw ay ang kanyang anak na si Jesus. Kaya ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? Ako ang tinapay ng buhay. Huwag kung ano-ano ang inaatupag lang natin. Huwag nating kakaligtaan na higit sa anuman si Kristo ang tunay nating kailangan. Sabi nung mga Israelita, yung mga magulang namin, binigyan ng mana sa disyerto, yung pagkain din, yung tinapay din. Huwag kalilimutan, sabi ni Jesus, una, hindi si Moises. Ang Diyos pa rin ang nagbigay sa inyo. Kaya, huwag natin masyadong sinasamba, kinakatakutan, kinaiinggitan, at huwag tayo masyadong nagpapagamit at nagpapauto sa sino mang na pwedeng magbigay sa atin. Everything is grace. Ang lahat ng yan galing sa Diyos. Siya
siya ang tunay na pinagmulan. At pangalawa, sabi ni Jesus, walang masamang magtrabaho, mag-ipon, pero sana huwag mong kinakawawa ang sarili mo. Huwag mong kinakawawa ang katawan mo para sa mga pagkaing nauubos, para sa mga bagay na hanggang dito lang sa mundo. Sabi ni Kristo, sino man ang tumanggap sa akin ay hindi na magugutom, hindi na mauuhaw, hindi na mamamatay. Baka sabihin ninyo, Father, yung kapitbahay namin, nagsiserve pa nga sa simbahan patay na. Huwag nating kalilimutan, ang katawan may hangganan. Pero ang pagiging anak ng Diyos ay mayroong kaligtasang nakaabang. Kaya nga, mga kapatid, sa pagkapatuloy ng ating misa, ito ang ipagdasal natin, na sana araw-araw, let us always desire not to follow the ways of the world, but the way of the Lord. Nung sinabi ni Kristong, ako ang kailangan ninyo, tularan natin siya. Huwag natin tatanggalan ng oras ang Diyos sa buhay natin. Masyado ka ng maraming ginagawang iba, kaya wala ka ng oras magdasal, magsimba, tumulong, magpatawad, magmahal. Alam niyo po, hindi masamang maghangad, hindi masamang mag-ipon, pero huwag nating kalilimutan, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Anumang pagkain, anumang inumin, anumang posisyon, anumang kapangyarihan sa mundo, mauubos, magwawakas. Pero ang kabutihan ng Diyos, yan ang tunay na magliligtas sa iyo. Amen.